Good morning, YouTube. Papagawa ako ng bakod ngayon para yung bubong na paradahan nito hindi tutulo. Kasi yung angge ng ulan dun sa mababang bakod pumapasok at saka pumapasok at saka yung bubong may butas. So malalaman natin. Lahat naman yung suggestion ng karpintero eh. Kahatid ko lang kay teacher. Boss. Buti naman yung guard nila, lakihan niya na yung bukas ng gate para hindi kami mahirapan pumasok. Hindi naman kailangan bukas na bukas. Basta malaki lang. And kahapon, in-experiment ko itong top box. Lagyan ko ng goma, baka mawala yung kalog. Turns out kumakalog pa rin. So, wala siya dun sa takip. Teka, dagdagan ko ng goma. Kung nandiyan pa yung goma. Kumakalog yung top box eh. Oh. Rinig mo siya pag tahimik yung lugar. Pag tahimik yung lugar, rinig mo siya. Nandiyan pa yun. Ito yung nilagyan ko. Yan natin kung mababawasan siya. Dadalawahin ko yan pag uwi. Tsaka lagyan ko ng glue gun. Okay. Naikwento ko kahapon, ang lakas pala sa gasolina nito. Sa kinukwenta namin ni teacher, lumalabas 100 isang araw. Sabi niya kaya ito malakas sa gas kasi pag hatid ko sa kanya uuwi pa ako. So parang lumalabas 2 hatid. Parang ibig sabihin niya para mas matipid kung siya mismo magdadrive. Hindi ko naman siya papayagan mag-drive. Naglalakad nga yan, mamamatay yan sa truck eh. Kailangan niyang ma-super educate. Kailangan niyang matanggal yung cellphone multitasking kung pagdadriving. Kailangan matrain ng husto kumbaga. Para hindi naman maging mitya ng buhay niya yung pagmamaneho. Kung gusto niya mag-drive. Paglalaanan niya to ng panahon na matutunan. Next training. Mahal, alam ko mahal lang ang bayad sa driving school. Although kung extra kang pera, why not, di ba? Pero total professional naman yung license ko. Di kahit ako na lang magturo. Yung si Bunso, nakita namin kanina na inangkas namin kanina. For some reason hindi siya nagulat or na-excite or na-surprise na iba na yung motor. Yun pala, chinat na siya ni call center agent.
Uy, surprisingly, medyo nabawasan yung kalampag. O, sige, pag uwi ko, dadagdagan ko yung goma. Ilang kilometers na tayo? Natin kung ilang kilometers na. Ayun o, ganyan si teacher o. Hindi tumitingin. Sabi ko, pag sa atin ka tumatawid, wag ka mag ano, wag ka magkalsada. Ngayon, hinahatid sundo ko na naman siya. Pero nung pag siya nagko-commute, dali lang ah. Bakit ganito to? Yun, 375. Lapit na. Pwede na mag-80. 500 kasi ano, first 500 hanggang 40 lang, hanggang 60 lang, 60. Yung mga anak ko hindi nila alam yan, yung Lunes, Martes, alam nila English. Yung alauna, alas 2, di rin nila alam. Yung 60, 70, nalilito pa sila. Ako, grade 1 ako. Grade 1 ako, sinetel ko na yung pagiging lito ko dyan. Natanong ko mga tito ko, ano ulit yung 60? Tsaka 70? Yeah. Natanong ko, wala nang masama magtanong eh. Ngayon kahit wala kang uncle Google lang eh. 60, 60. Ang palatandaan ko dyan, pag 60, pag 60, senta. S. Kapag 70, 7. Meron ng T, 70. Sa una yung S sa T. Kahit alphabetical na lang. Kung 7, wala palang T7. Pero yun ang naging palatandaan ko for the longest time. Kapag 70, 70. Pag 60, S, 60. Yun lang. Honda rin ADB rin nakatawa. Tapos kanina inaaya ko si ma'am. Sabi ko, bagyo na tayo. Sabi niya, may panggas ka. Sabi ko, nung naka e-bike tayo problema mo kung aabot ba. Ngayon nakamotor na panggas ka agad, problema mo. Si Baguio, sabi niya, mga 1.5 yan. Sabi niya, kwentahin nga natin. Plus, board and lodging pa. Meaning, yung pag-stayan mo, syempre mag-overnight ka doon, ang balikan yan. Tapos pagkain mo, so magastos din. Okay. Kaya nga sabi ko, muna, malapit muna doon sa kapatid niya. Ganun, bisita lang, ganun. At least yun, yun, Marilaki yun, Sampaloc. Ang galing ng taxi driver nagsisignal. Ganun. Tsaka dahan-dahan yung kabig niya, hindi yung halimo kung lumiko. Op!
So nung namimili kami ng motor, by the way, yung battery sa Monday na bukas daw darating sa Pilipinas, battery ng Keso, sa Monday na mapipick up. Saka lang madi-deliver sa technician para mabuo. Tapos pag nabuo, saka lang siya magpupunta sa bahay para ikabit. So yun ang update sa Keso. Ito naman si teacher na ako nag-ano lang ako kasi nagsasalita si teacher palagi na dapat motor na lang, gumaganon siya. Kasi parang gusto niya pumunta ng Abra, kung saan-saan lugar sa Pilipinas. Ako hindi abot battery doon. Pupunta tayo doon, kailangan extend ko yung battery ko, tapos pagplanuhan natin saan ako sasaksak, ganyan. Meron pala akong tawag na ito, naisip na idea. Alam niyo yung isa pang sukat ng metro sa kuryente. Yung sasaksakan lang hindi yung mismong submeter Pinabibili nun sa Shopee kung magkano man yon. Okay. Gagawa ako ng FB page tsaka GC ng mga tao na kahit sino, ordinaryong tao na may bahay o may pwesto kung ano man na may ganon. Okay. Either bibili nun or kung negosyante ako, pupuhunanan ko, papautangin ko. Kano lang naman, siguro 500 lang yun. Puhunan mo na yun. Ngayon, bumili ka na, okay? Pag meron ka nun, kailangan may extension ka, magandang extension, tapos may pwesto ka. Teka lang concentrate tayo. May pwesto ka, either harap ng bahay, loob, medyo risky yung loob, pero mo na yan, i-assess mo na lang, hindi loob ng bahay, loob ng bakuran, ganyan. Maganda rin yan, lalo ba, uulan, ganyan, pwede mong mapaupo yung bentahan mo ng kape, kung ano man, di ba? Ang ibig sabihin doon, community yun ng mga e-bike, pwede natin simulan sa mga e-bike user, ganyan. Tapos doon sa FB page tsaka FB chat na GC, ilolocate mo yung i-register mo yung sarili mo. Tapos sa mapa, lilitaw ka ngayon sa mapa. Okay, for example, ako taga Antipolo. I-register ko na ako from Antipolo dito sa Sumulong, sa ganitong barangay. Meron akong pwede kayo mag-charge sa akin. Ayan. 'Di ba? Tapos halimbawa may nag-charge sa iyo, pwede mong i-post currently may nag-charge ganon. Depende na rin sa mo sa kuryente. Kung marami kang extension, tapos malakas ang extension mo, tapos marami kang maganda yung pwesto mo, ganyan. Pwedeng 2, 3 kung ilan ang kayang accommodate ng parkingan mo. Kailangan syempre maganda rin yung parkingan mo. Syempre magbibilang yan ng oras, di ba? Tatambay. Kaya nga mas maganda, okay din pala yung nasa loob ng bahay kasi pwedeng nasa loob ng bakuran. Kasi pwedeng iwan ng may-ari ng e-bike kung iiwan man niya. Diba? Bibili siya, kakain, ganyan. Kampante siya, diba? Tsaka yung registered member. Yan, kung parkingan man sa harap ng bahay, responsibility ng nag-boat na ingatan yung motor, wag manakaw, etc. Yung e-bike, gano'n. Diba? Ang gandang idea yon. Para, syempre, okay, so meron kang voltmeter, meron kang meter reader, kung nakailang kilowatts, di ba, pag nag-charge. Imumultiply mo ngayon sa
worth ng Meralco mo. Katulad kami, 13 pesos per ano. O, dadagdagan mo na lang para sa tubo mo. Gawin mo 20. O, diba? Per ano, per kilowatt hour. O, hindi may tubo ka na. Para lang sa mga emergency o sa mga bumibiyahe ng malayo na gusto naka e-bike. Ganon, 60 na pala ako. Teka, lipat tayo. Ganon. Ngayon, yung community na yon, kapag may mga kumikita na doon na nagcha-charge, ganyan. Pag may kumikita na doon, may magandang tendency na dumami yon, lalo na pinopromote yan. So marami ng establishments, businesses, ganyan na nag-o-offer ng charging, ganyan. O dito mas mura, or dito free wifi, o dito free coffee, mga ganun, di ba? Okay, dito ano, aircon yung aantayan mo, o dito may barbershop, libre gupit sa ganitong 5 oras, di ba? Ano, promo. O dito may car wash, ikaw sarili mo na lang i-car wash mo, pwede ka gumamit ng car wash kapag nag-charge ka rito. Mga ganun ba? Excuse. Dito ano, may meriendahan, hindi ka nalalayo, dito pwede kang umidlip. May ano dito, massage chair. Meron kang libreng ano, first 30 minutes libre, tipong ganon. Siyempre, yung mga nilibre mo, ipapakain mo na yan sa patong mo sa presyo para may kita ka, diba? Pag umano na yun, kasi ang napansin ko, ang mundo, ang Pilipinas, hindi pa handa sa sa e-bike, sa electric, hindi pa handa. Although we're getting there, pero hindi pa tayo fully ready. Ngayon, yung kumarami ng ganyan, halimbawa, tulad ako, kami, gusto namin mag-e-bike hanggang Baguio. I-check namin yung mga bahay, yung mga lugar, or businesses na nag-offer ng ganyan. Dito. Tapos kailangan marami para pag ito occupied or walang tao, etc. Di ba? Meron pang kasunod, gano'n. So ang puhunan mo lang doon, extension, tsaka usually naman yung iba may extension na pero extension na maganda, tsaka siyempre upuan, yung tatambayan ng extension ng magcha-charge, ganyan. Tsaka yun nga, yung pansukat ng voltage ng ng consumption, pansukat. Tapos syempre, pagdating mo sa sa bayarin mo, tingnan mo rin kung tama yung accurate yung kaya mag ka ng magandang allowance. Ganon. Tulad kami, 500 yung binaba ng kuryente nung hindi na kami nag-e-bike. Mga ganun ba? Aanuhin mo, kakalkulahin mo. Para meron kang income. Kasi kung wala kang income, ba't ka pa nagtiyaga, di ba? Para yung community ng e-bike sa Pilipinas ganahan. Kasi napansin ko, keso o hindi keso, wala nang gana yung mga tao dahil sa mga ganyang problema. Isa yan. Pangalawang problema, napakakaunti ng
ng mekaniko na marunong sa e-bike. Actually, ano lang yan eh. Electrical skill lang, electrical knowledge lang yan eh. Electrical, tsaka ano ba, yung pagtotono, training lang naman yan eh. Pagtotono ng ano, tapos the rest is skill na yun. Yung pagre-rewind, ganyan. Pag nag-offer ng knowledge yung ano, yung mga may alam ng training, o di maraming taong pwedeng ano, kumita. Ang problema kasi ngayon, napakakaunti lang ng merong knowledge at training sa e-bike. Okay, ngayon yung kukunti na yon, scammer pa. Yung mga 10 na yon, sabihin mo, siyam doon, 8 to 9 doon, scammer. Bakit ka mo scammer? Una-una, tatagain ka. Wala kang magagawa. Pangalawa, tinaga ka na. When I say tinaga, sobrang taas ng presyo. Ridiculously high. Pangalawa, taas na yung presyo. Either sablay pa o hindi pa gaanong sanay, ganyan. Bibihira yung legit na marunong, eksperyensyado, tsaka maganda pumresyo, ganon. Remember, 60 lang. Sarap yung handling talaga na ito, paulit-ulit ako. Mukhang may nagtambak na dito. Ang bato kahit papaano. Ayun o, isipin nyo, may nakaparadang motor dito, di ba? Actually, umabante na nga yan eh. Kasi may nakasaksak na sasakyan dito. Paano kasi singit dyan? Sige nga. Nakakita lang siya ng isa't kalahating pie. Sabi niya, kasya na yan. Hindi, atras mo yan. Sabi niya, dapat hindi ka nagkakalisensya, hindi ka marunong sumingit. Totoo lang. Hindi kasama sa lisensya yung pagsingit. Actually, masama yung pagsingit. Lumilito yung mga kamote rider eh. Singit-singit. Kahit anong sabihin niya, wala siyang katinoan. Sabi ko, trust mo yan. May pumarada kasi dyan isang araw eh. Hindi ko lang na-videoan. Kahit ako lang sa inyo. Ito pala. Yan yung pader na ginate ka. Hindi ko pala ito nailak. Yan yung pader. Yan. Para hindi natutuloy yung paradahan. So, isang hollow block pa. Ayun lang. See you later, alligator. Thanks for watching. Salamat sa pagsama.